Hello everyone! This is Teacher Chen again. Naging busy yung buhay natin nung nakaraang mga buwan. Anyway, dahil bakasyon na, ay maibabahagi ko sa inyo ang naging karanasan ko, mga questions na itanong sa akin ng German Embassy Manila. Noong nakaraang March 31, 2025 ay appointment na nga natin ng ating family reunion visa. Unang katanungan, tinanong po tayo ng konsul ng information or basic information ng ating husband or partner doon sa Germany. Unang tanong niya, ano ba ang buong pangalan ng asawa ko? Pangalawa, ilang taon yung asawa ko? Ikatatlo, ano ang trabaho ng asawa ninyo? Pang-apat, ilang beses na kayong nagkakilala? Sa parte na ito, kailangan ay alamin nyo ang buwan at gaano katagal siya nagstay or kayo nagstay sa Germany. Kasi sa napansin ko, kasi bago ako tinawag, yung unang tao na tinawag ay tinanong din siya ng question na iyon. Ngunit yung sagot niya ay hindi magkatugma at naging dahilan iyon upang magtaas kilay ang konsul. Kaya mas maigi na alam ninyo ang buwan, taon at gaano katagal kayo nagsama sa panahong iyan. Panglima ay bakit nga ba dahil matagal na kami ng husband ko, 7 years na kami, bakit sa 7 years siya palagi ang pumupunta ng Pilipinas at hindi ako ang pumupunta ng Germany? So, tinanong tayo ng German konsul ng gano'n. Kaya ang naging sagot natin sa katanungan na iyon ay pawang katotohanan lamang. Kasi nga, sa sitwasyon namin, mas madali kapag siya ang pumupunta dito sa akin kesa ako ang pumunta sa kanya. Pinakaunang rason ay nagtatrabaho ako sa DepEd at dahil publiko ang pinagtatrabahuan ko, kailangan kong magproseso ng napakahaba at mas marami pang papel nang sa gano'y maging allowed ako na lumabas ng bansa. Kailangan ko ng authority to travel signed by the higher office. At para sa akin ay napaka-hassle nun. At mas maigi lang talaga at gustong-gusto niyang bumalik sa Pilipinas. So, ayun, yun yung sinagot ko sa kanya at tumangulang naman siya. Dahil doon sa sagot ko, tinanong niya rin ako, saan po kayo nagtuturo? Public po ba or private? Elementary po ba or high school? College? Ganun. Sinabi ko, high school po. At tinanong niya rin kami what took us so long para mag-apply ng family reunion visa. Kasi nga, 7 years na kami, bakit ngayon pa namin naisipan na mag-apply ng visa na ito? Sabi ko sa konsul, kasi ma'am, we met very early. We know each other when I was only 19 and he was only 18. Kaya hindi pa po ganun ka-stable yung financial namin at hindi po kami nagmamadali. Inuna po namin na maging stable yung both career namin. Next, paano kami nagkakilala? So, state nyo rin kung paano kayo nagkakilala. Sabihin nyo lang kung anong taon, kung sa social media kayo nagkakilala, anong social media ito, kung sa dating app, anong dating app ito. Ayan. Tapos, ang siyam, may anak ba siya? May anak rin ba ako? Kaya ayon, wala siyang anak, wala din akong anak. At ang pang-10 naman ay una ba itong kasal ng aking asawa at una ko rin ba itong kasal? Kaya sabi ko, yes po, it's our first marriage. Para sa akin, ang naging karanasan ko sa German Embassy ay medyo puno ng excitement nung araw na yon, puno ng mga question, and it is normal. Normal lang po yan. Yung termin ko po, yung appointment ko po, nakuha ko po is 10 a.m. Kaya pumunta po ako doon, wala pa pong 10 a.m. Actually, I arrived at the German Embassy Manila 8 a.m. pa kasi nga, I'm so excited, nervous ako. Kaya napag-isipan ko na doon na lang ako maghihintay. Pero dahil 10 a.m. pa nga,
di muna ako pumasok sa mismong opisina ng German Embassy, which is very wrong. Kasi, kung nandun kayo na, pumunta na kayo agad. Kasi nung pumunta ako, mas nauna pa yung kahit yung terming nila is later than the time that I got. Kasi nga nauna sila. It is based on the number you receive in the entrance part of their embassy. Kaya, ayun. So, 10 a.m. yung naging appointment ko. Na-interview ako was around 1 p.m. na or 12:40, mga ganong oras. At naging smooth lang talaga yung question and answer portion namin. At hindi na siya nagalit. Kasi yung unang tinawag bago ako, medyo nagalit siya doon. Yung consul medyo nagalit. Kasi nga, kapag you hand over your papers, make sure na na-arrange niyo yun. Kasi maibibigay sila na papel, nakasulat doon, you arrange your documents according to this sequence. So, you should really follow it. Kaya, siguro, yung iba, hindi nila binasa. Kaya, nung nagtanong yung consul, nasaan yung birth certificate mo? Oh, bakit wala dito? Hindi ito. Kaya medyo naguguluhan yung consul. At syempre guys, it's German Embassy, it's embassy. Dapat pumunta ka doon na talagang handa ka. Kasi requirement talaga sa kanila na maging medyo ma-attitude. Nang sa ganun, kapag hindi ka kompleto at hindi ka handa, ikaw ay matatakot, at kapag ikaw ay natatakot, hindi mo na kayang sagutan yung mga katanungan nila. Kaya make sure talaga guys, bago kayo pumunta ng embassy o ng interview ninyo, kailangan ay handa at kumpleto ang mga papel ninyo, na sa ganun ay hindi kayo pabalik-balik. Ayan. So, sana may natutuhan kayo sa video na ito. Kung kayo po ay may mga katanungan, huwag pong mahiyang mag-comment. Please subscribe, like, and share this video, guys. Bye-bye. Paalam. Ciao, ciao.